Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking Day 61 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw, ang devotion po natin ay pagpapatuloy ng series about the Lordship of Christ over all things. At ang topic po natin ngayong araw, September 26, 2024 ay Jesus claims all our relationships. At ang scripture po natin ngayong araw, Acts 16 verse 34, the jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God and his whole household. Sa Tagalog naman po, pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 1, our true joy involves the salvation of our family. Sabi po dito na ang totoong kasiyahan natin ay ang salvation o kaligtasan ng ating pamilya. Dahil kung ano man ang successful na meron tayo sa buhay o position, hindi ito nabibase kung hindi naman ligtas yung pamilya natin. Kaya ang totoong kasiyahan ay ang kaligtasan ng ating pamilya. And teaching number 2, our mission is to build a Christ-centered family. Sabi naman po dito na ang mission daw po is makabuo tayo ng Christ-centered family, or ang ating Panginoong Diyos daw po ang dapat nasa sentro ng ating pamilya, katulad ng ating mga magulang, mga kapatid at iba pa. At teaching number 3, our family will only be transformed under the Lordship of Christ. Sabi po dito ng ating pamilya ay matatransform lamang sa pamamagitan ng kapag under tayo ng ating Panginoong Diyos, o ang pamilya na may Lord o kilala ang ating Panginoong Diyos ay ang pamilya ay mabubuhay ng payapa at alam na ang tama at mali, at kaya pagpatawad ng pamilya. Dahil ang isang pamilya hindi kilala ang ating Panginoong Diyos ay kapag may nasugatan o nag-away ay lalala lang ito ng lalala, dahil hindi centered si Lord sa buhay o sa pamilya. Kaya mas mabuti po na maging centered ng buhay o pamilya natin ang ating Panginoong Diyos. And application number 1, find true joy by bringing the gospel home. Sabi po dito na mahanap daw po natin ang totoong kaligayahan natin o totoong kasaya kapag dinala natin sa bahay natin ang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi lamang sa mga kayamanan o pagiging success sa buhay ang kaligayahan, kundi ang totoong kaligayahan ay bringing the gospel in our home. And application number 2, fight for a Christ-centered family. Sabi po dito na kung makikipaglaban po tayo sa pamilya natin, ay ipaglaban po natin na dapat ang pamilya natin ay maging centered o maging Christ-centered family, o nasa sentro ng pamilya natin ang ating Panginoong Diyos. At sabihin po natin ito sa lahat ng pamilya natin, dahil ang pamilyang Christ-centered ay may kapayapaan, may kaayusan at may kaligtasan kapag kaya dalhin po natin ang gospel sa ating bahay at ipaglaban po natin ang Christ-centered family. Application number 3, form a godly culture under the Lordship of Christ. Sabi po dito na ito po talaga yung goal sa pamilya natin, na dapat magkaroon tayo ng godly culture under the Lordship of Christ, or mag-form po tayo sa pamilya natin na meron tayong ngayon, at mabahagi po ito or madala po ito sa susunod pang mga pamilya natin sa pagtagal ng panahon. And discussion, how does the Lordship of Christ affect our human relationships?
Para po sa akin, naaapektuhan po ng Lordship of Christ ang relationship na meron ng isang tao, dahil kapag po tayo ay may Panginoon sa buhay natin, ay magkakaroon po tayo ng relationship na kaya pa lamang at may kaligtasan. Dahil kapag kilala mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo or siya sa buhay mo, ang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, ay makikita po ito sa ugali ng tao, at makikita din po ito ng mga nakakasalamuha mo, at pati na din po ang pamilya mo, na kapag po nakikita nila sa iyo ang kabanalan, ay pwede din silang mawaan na dapat ay magpuri din sila o kilalanin nila ang ating Panginoong Diyos sa buhay nila. At kapag kilala mo ang ating Panginoong Diyos, ay gugustuhin mo na maging Christ-centered ang pamilya mo. Ayun lamang ngayong araw. Maraming salamat. God bless.